Ano ang ginagawa ng mga congressman sa District 1, 2, 3, 4, 5, 6? Lalong-lalo na ikaw, District 6! Bakit tinutuunan mo ang Davao? Samantalang sa bansa mo ay bumabaha! Walang Ako ay isang missionary na nakatulong sa mga indigenous people sa buong bansa. Bagaman mag-isa lamang ako rito, ay nire-represent ko ang mga tribo, mga indigenous people sa Mindanao, sa Visayas, hanggang Luzon. Mga select syempre, pero kami, we are in touch with everybody through Messenger, Facebook. Malaman ninyo, na tayo, kami, pagkat tahimik ay naninindigan. Kaya ako na lamang ang tagapagsalita para sa kanila sapagkat kailangan na po nila ng tulong at gutom na. Upang sila mismo ay mabigyan ng pagkakataon na hindi nila papayagang ang pananahimik ay maging simbolo na kumapayag tayo na ang ating bansa ay paghaharian at pamumunuan ng mga sindikato at magnanakaw sa gobyerno. Ilabas po ang mahiwagang kasirola na tinunate sa atin. Ma'am Karen, sanang mahiwagang kasirola mo. At ang inyong mga, ilalabas natin ang mga pito at ang ating pagkilay upang simulan po natin ang panawagan. Ang sambayanang Pilipino hindi pumapayag na tayo po ay mananahimik sa malawakan at malalim at malubha na pananambalik ng pangungulakot sa pangunguna ng sindikato na partnership ni Martin Romualdez at ni Marcos mismo. Hindi lamang mga diskaya na mga kontraktor na kriminal, hindi lamang ang DPWH na ugat na mga sindikato at magnanakaw ang may sala dito. Mismo ang ugat at pasimuno kung bakit nalumbalik po ang pangungulakot at malawakang kasindikatuhan at pandarampong sa kanilang bayan ay nagmumula sa sapwatan ni Marcos at nila Romualdez. Nandito na po ang mahiwagang mga kaldero at kasirula. Simulan po natin na pag-iingay. Yan. May kutsara pa. So, ito pa ng galing. Ito pa. Lapit po. Yan. Sabay-sabay. May bago. Sabay-sabay ha. Dito ka, brother. Sa gilid ni Kaya Rick. Dali, Rick. Nakunin ko na lang ngayon may iwan ko dito. Sabay-sabay po tayo ha. Okay. Bilang pagsisimula ng panawagan ng mamamayan dito tayo sir. Sabay tayo. Galit na po ang sambayanang Pilipino kung kaya mag-iingay tayo sa gitna ng maulan na hapong ito. Ang mamamayang Pilipino ay hindi pumapayag na mananatili po ang mga magnanakaw, mangungulimbat at mga durugo sa gobyerno. At yan ay pinangungunahan ni Marcos at nila Romualdez. Sabay-sabay po tayo ha. Countdown mula sa bilang na 5, 4, 3, 2, 1. Magingay at manindigan laban sa pandarambong. Magingay at manindigan laban sa korupsyon.
Mga kababayan, hindi mahalaga kung ilan ang nandito. Ang mahalaga, ano po ang layunin natin. Ma'am Lumong, di po ka po. Kasi tumutulo po dyan. At yan po ang ating mensahe sa hapong ito. 1, 2, 3, 4 na mga Pilipino na naninindigan laban sa pandarambong at pansindikato ng gobyerno ni Marcos at Romualdez ay simula po yan ng pagpukaw at pagbangon ng mga mamamayang Pilipino. Walang apoy at walang pagsiklap ng damdamin ng buong bayan na kaagad magsisimula na malaki. Maliit man ang ating bilang, you can move here, sir, para hindi kayo matuluan. Thank you, sir. Kaya po, hindi mahalaga ang bilang kaagad. Ang mahalaga, ano ang ating layunin? Ano ang ating pagkakaisa? At kaya na tayo nandito sapagkat ang ating layunin ay pukawi ang mga mamayan. Manindigan po tayo. Hindi pwede na ang Senado o ang sindikato sa House of Representatives ang mag-imbestiga lamang ng walang patutunguhan. Kailangan po mayroon tayong dapat gawin at mga hakbang na nagpapakita po ng ating paninindigan. Bilang pagsimula, tatawagin ko po ang representante mula sa Inday Cares, and then mamaya po Inday Sara para sa bayan at iba pang mga volunteer organizations na nandito kagaya ni Ma'am Lumong 2 araw na nandito. Unahin po natin si si Ma'am Karen, and then mula sa ito ay Inday Cares parallel group, and then tawagin din natin ang Inday Sara para sa bayan. Susunod kay Ma'am Karen. Ma'am Karen, ikaw po muna, ilagay mo muna ang takip ng kaserolang mahiwaga. Okay. Ayos. Start, Ma'am Karen. Nagtataka ako bakit mga kaldero tsaka kutsara, tinidor at pinili ni Ka Eric para ito sa mga kumakalaman sikmura. Samantalang ang mga walang hiya, ayoko magmura ang mga wala yung mga kontraktor, di ba? Grabe yung kanilang pamumuhay, yung kanilang mga elegant na mga sasakyan. Kaya kami nandito. Hindi ito para sa amin. Ako ay negosyanteng tao. Hindi ako bayad para magpunta rito. Bumabahaman. Pag sinabi ni Ka Eric, para sa bayan, gagawin natin. Di ba? Paano yan? Ka Eric, puntan mo lang tayo. Para sa bayan yan. Nakakalungkot ang bansa natin. Talagang punong-puno na ng korupsyon. Di ba? Nakakalungkot. Ang mga kumakalaman sikmura, nakakalimutan na nilang imbestigahan na magmula pa naman sa umpisa ang drug test. Hindi nawawala palagi ang drug test. Nawawala palagi ang 5.5 million flood control. Ano yun, tatakasan na lang tayo? Di ba? Tatakasan na lang tayo ng ganto-ganto na lamang tapos baliwala na? Hindi naman natin dapat sugurin ang bahay ng isang kontraktor. Hindi tayo dapat pumunta sa DPWH o sa Congress para ipakita yung ating mambabato ka doon, makikipag-away ka sa kapulisan, hindi natin gagawin yon. Di ba? Tama. Nakakalungkot kasi, bakit tayo pupunta sa mga kontraktor? Dapat mga congressman ang dapat natin, congresswoman, congressman. Alam mo ako, ang negosyo ko kasi pwede ba magano? Naging. Meron ako nakasabay, pero hindi ako magme-mention kontraktor. Tama-tama ang pinag-uusapan natin sa congressman. Pinag-uusapan ng flood control. Dahil ako ay naka-face mask, narinig ko sa tatakasan nila ang mga kahirapang ginagawa nila sa Pilipinas. Saan kayo magpapakasasa? Sa ibang bansa? Bibili kayo ng mga branded na mga kung ano-ano ay nako. Damit? Ano pa? Samantalang kami dito lumulubog na ang Metro Manila. Ano ang ginagawa ng mga congressman sa District 1, 2, 3, 4, 5,
Lalong-lalo na ikaw, District 6! Bakit tinutuunan mo ang Davao? Samantalang sa bansa mo ay bumabaha! Walang pumupunta sa kalsada at walang sumisigaw ng ganito. Puro sa Facebook na lamang ang sigaw ng mga inahingi ng mga tao. Bakit ka mo natatakot? Tinatakot at tinatapalan ng pera. Tama! Diba? Ano ang mangyayari sa bansa natin kapag ganito tayo? Sino ang magtatanggol sa karapatan ng bawat isa sa atin? Hindi tayo pa pwede magwawala sa kalsada katulad na nangyari kahapon sa Congress. Diba? Ano ang pinaglalaban nila doon? Ano nandoon ang mukha si Saldico? Hindi! Sino ba ang pumirma ng blood control? Di ba si BBM? Si BBM? Di ba? Maawa ka naman, BBM! Magkaroon ka naman ng Diyos sa katawan. Kung di mo na kaya, bumaba ka na! Bumaba ka na! Bumaba ka na! Huwag ka nang maghintay pang sugurin ka ng taong bayan dyan sa Malacanang. O kung nasan ka man ngayon. May mga darating pa, may mga nagbe-message. Oo, maraming salamat dahil kahapon nakita natin si Atty. Garin Yeah. at kung sino-sino pa akong Congress, laging bang Atty. Luna, ang mga lawyer na pumapanig na sa katotohanan. Yes. Grabe talaga. Hindi na natin alam kung saan na tayo patungo, kung ano na ang mangyayari sa bayan natin. Yung iba, ano ang nangyayari? Di ba? Bakit? Hindi naman tayo namumulitika dito eh. Sana magkaisa tayo. Hindi man sa karsada. Kahit kayo, sa sarili ninyong mga lugar, magsilabas kayo. Pumunta kayo sa inyong city. Sa inyong mga city hall. Doon ipaglaban ninyo ang ating mga karapatan. Kung paano tayo singilin ng ating mga tax. Di ba? Sa city hall, sinisingil tayo ng tax. Ang milyar. Saan napupunta itong mga to? Napupunta lamang saan? Sa mga restaurant. Correct. Samantalang kami, saan kami nagpupunta? Pupunta kami sa Divisoria para mamili ng mga school supply. Samantalang kayo pupunta kayo ng abroad. Doon kayo mamimili ng mga inyong mga school supply. Diyos ko, maawa naman kayo sa mga taong bayan. Hanggang kailan kayo? Magsilayas na kayo dyan. Talaga palang makakapal ang mga mukha ninyo, lalo na itong mga tumatakas. Ang Department of Tourism, tignan naman ninyo. Tignan ninyo ang ating bansa. Paano natin may pagmamalaki ito sa iba't ibang bansa? Paano natin pagmamalaki ang ating kagandahan ng Pilipinas? Lumulubog na tayo. Hanggang kailan tayo ganito? Mamaya naman kayo. Oliver, paano na? Sabay mo mas lang pa rin ang live. Pagpunakas din. Napunin mo ba ng mahiwag? Maniwaga kasi. Ate. Bakal Bengeg! BBM Bakat! Magandang hapon po sa ating lahat. Nagpapasalamat po tayo sa mga vloggers na nandito, no? So patuloy po tayong sumuporta dahil itong laban na ito ay laban po ng bawat Pilipino. Ano po ba ang symbolic ng itong kaldero, no? Ito yung sinasabi ni Pangulong BBM. Ito ay saingan, di ba? Nagsimula siya. Sinabi niya 20 pesos. Namigay ng 20 pesos tapos nawala na. Ngayon, nandito na ngayon tayo sa baha. Bumabaha ang buong Pilipinas. Ngayon, bumabaha naman ang kayamanan ng mga congressman. Kaya pinapanawagan po namin sa bawat Pilipino, puntahan nyo po ang bawat distrito nyo. Alamin nyo po kung may mga flood control project po sila. At kung may mga kalokohan, isiwalat nyo po. Ilagay nyo po sa Facebook nyo para makita ng mamamayan at sa buong mundo na ang Pilipinas ay punong-puno ng korupsyon. Kaya kailangan talaga nating magsama-sama. Ipakita natin sa buong mundo na hindi ang mga Pilipino ay kayang lumaban para sa kanilang karapatan. Dahil si Pangulong BBM wala nang ginawa kundi magdakaw sa gobyerno. At si Tambaluslos, Romualdez, kayong magpinsan, wala na kayong ginawa kundi nakawan ang mga taong bayan, ang mga taxpayer. Nasa na po ba? Ginagawa pa lang ang bata sa butil. Taxpayer na yan, tama ba? Mga lalaki. O, di ba? Ginagawa pa lang yan, bayad na sila. Ayun. Dapat singilin natin sila. Ipakita natin, magtulong-tulong tayo. Yang kongreso na yan, yang crocodile, House of Representatives,
Sunugin! Ipakita natin sa mamamayang mga Pilipino na tayo may pagkakaisa. Kaya magsama-sama tayo dito sa lugar na ito. Isiwalat po natin ang katotohanan, ihayag po natin ang ating karapatan. Lalo na ang mga naghihirap, ang mayayaman, ang mga kontraktor, lalong yumayaman, ang mga congressman. Saan ba nakatira yung mga yan? Ha? Ayala na bang? Saan ba yung pinakamayaman? Forbes Park! Sino ba nakatira sa Forbes Park? Tambaluslos! Ang pera ni Tambaluslos, nung nagsimula siya, ang sinasabi niya nasa milyon. Pero ngayon, ang silent niya, billion! Yan, billion, di ba? Paano naging billion yun? Nakaw! Yun, nakaw sa gobyerno. So marami tayong kini-question sa gobyernong ito. Maawa naman kayo sa isang maralitang Pilipino. Paano na si Juan de la Cruz na hanggang ngayon naghihirap pa rin? Paano na ang mga driver, ang mga tricycle driver, yan mga pedicab driver, mga jeepney driver, hanggang ngayon nagsisigap sila upang mapagtapos ang kanilang pag-aaral. Pero sa totoo lang, kung yan, lahat ng pera na yan ay ginugugol natin sa eskwela, ginugugol natin sa ospital, libreng panganganak, ang mga may cancer, ang mga PWD, ano na? Naghihirap sila, pumipila sila sa malasakit center kung saan sa mga departamento. Parang pulubi. Pero samantalang itong mga anak ng mga congressman, anak ng mga kontraktor kung kumain, magkano? 700? Isang kain na, 700,000! Oh, 700,000! Ngayon nakita pa tayo. Ha? Ipinalag niya yung kanyang aeroplano. Ay, grabe. Anak lang ito, ha? Pero ang sinasakyan, aeroplano na. Utang ina niyan! Putang ina nyo! Mga walang hiya kayo! Lalo na yung mga magagarang sasakyan na yan! Lahat yan dapat ibigay natin sa taong mahihirap. Ibenta natin yan at ibigay natin sa ospital. Ipagpagawa ng marami eskwela. Yung isa pa, ano ba ang meaning ng DPWS na binanggit ko kahapon? Ha? Dito pera, walang gumpay. Yan ang meaning ng DPWS. Kaya dapat nating tanungin si Secretary Bunuan, bakit kagad siya nag-resign? Bakit? Para iwasan ang kasong ito, dapat din siyang managot. Dahil ang mga kontrakto, lahat ng yan sumusunod sa Kongreso, mga congressman. Dahil sila lahat ang tumatanggap ng pera, binibigyan lang nila yung mga kontraktor na yan. Pero kita mo, kontraktor lang, anak ng puta. Ang sasakyan, 28. Lahat, luxury car. Luxury car pa lang daw yun. Meron pa yung mga ordinary sasakyan nila. Nasa naman ang mga puso ninyo? Nasa naman ang bilang makadiyos? Maawa naman kayo sa sarili nyo. Kung kayo'y may Diyos sa katawan. Panay ang simba nyo. Panay ang hiling nyo. Ano ba yung hiling nyo? Lalo kayo yumaman? Lalong magkaroon ng maraming property. Hindi lamang sa Pilipinas. Kung hindi sa iba't ibang bansa. Doon nila nilalagay ang pera nila. Doon nila nilalagay ang kayamanan nila. Pero samantalang tayo, patuloy tayong naghihirap, nagsisikap, kumakain 3 beses isang araw. Pero samantalang sila, pag kumain sila, grabe, milyon-milyon. Ha? Daan. Grabe kayo kumain. Kung yan, binili nyo ng bigas, pinabigay nyo sa mga taong mahihirap, sa mga taong may sakit. Yan lang ang aming hinihiling sa inyo. Magsama-sama tayo mga kababayan. Huwag po kayong matakot. Ipakita po natin sa mga magnanakaw, sa mga buhaya, sa mga walang puso, sa mga walang Diyos. Buhay pa kayo! Mga putang ina nyo! Mga walang kya kayo! Kaya sa araw na ito, dapat natin ipakita sa mamamayang Pilipino na tayong mahihirap. Magsama-sama tayo dahil yung mga mayayaman yan, lalo yung yumayaman, mga buwaki ng ina niyan. Mga buwaki ng ina nyo, mga walang niya kayo. Kaya kami, nandito kami, kahit ang pagkain lang namin tuyo, masala kami. Kayo kumakain ba kayo ng tuyo? Hindi kayo kumakain ng tuyo, ang kinakain nyo mga steak. Kaya buti na lang, kami, hindi kami nagkakasakit. Kayong mga kumakain ng steak, atakihin kayo sa puso, mga walang niya kayo. Karoon sa ano ka ng cancer, kining-ina nyo! Oh, yan! Dapat yung mga walang yan, dapat yan talaga kunin na ng Panginoon. Kaya magsama-sama po tayo, magmahalan po tayo, lalo na ang mga taong mahihirap, na patuloy naghihirap, ang mga may sakit,
Kawawa sila, lalo na mga cancer patient. Ang hirap talaga. Sa amin may lumalapit, hindi maoperahan ng puso. Bakit? 1.2 million daw ang gagastusin niya. O, samantalang itong mga mayayaman na ito, sa St. Luke's, nagpapa-hospital. Ha? Makati Medical, yung mga mayayaman na hospital. Pero yung mga yung government hospital, ano ang ginagawa po nila? Pag wala kang pera, mamatay ka. Yan ang katotohanan. Kaya tayo, magsama-sama po tayo dito. Ipakita po natin ang pagkakaisa natin. Ang laban na ito ay hindi po namin laban. Laban po ito sa mamamayang Pilipino dahil dapat tayo isa sa pinakamayaman na bansa. Bakit? Magkano po yung corruption? Di ba sabi trilyon na? May 115 million lang ang Pilipino eh. Bigyan mo ng tagi 1 million yan. Magkano yun? 115 million lang, di ba? O, libreng eskwela. Yan ha. Ha? Libreng hospital. Kayang-kaya natin yan dahil sa pagnanakaw lang eh. Sobrang laki. Pero tayo, nandito tayo, kumakain pa rin ng 3 beses isang araw. Kaya mga kababayan, magsama-sama tayo. Lahat po kayo sa mga distrito ninyo, ipakita nyo ang mga korupsyon sa bawat lugar. Para yung mga buhayan na yan, Okay. ilagay nyo sa Facebook. Don't go away ha. Okay? Maraming salamat po, Chukran. Okay, syukran. Oh, magingay mo na, magingay. Galing pa ng Anguno Rizal, pamilya ng mga artists. Ito po, ang pangalan niya ay Ferdy. Pero siya po ay matino, artista ng bayan, artista ng mamamayan. At kasama niya ang buong pamilya niya, si Ma'am Ana, tama? At si Ferdy galing pa ng Anguno Rizal. Kakain mo sila dito, bumalik lang dahil nag-disperse tayo. Palakpakan natin, ayan, may dalang tandila. At para sa Anguno Rizal. Welcome natin. Mga kababayan na nanonood sa live ni Kang Eric at sa ating mga vloggers. Nandyan po ang mga mamamayan, even coming from Anguno Rizal, na mga manalayo sa Maynila, ay pumunta dito. Pakinggan natin ang kanilang anak na siyang mamumuna sa awitin na minamahal natin ang lupang hinira. And then we will wave the flag with Manong Ferdy. I will hold the megaphone. Akapela lang. Ano pang pangalan ng anak ni Ma'am Ana at Sir Ferdy? Si Dayan. Halika, Ma'am Dayan. Okay. Brother Felipe, natin hawak din sa Ma'am Dayan. Ang ito. Iwanan mong istilula si Kaya rin muna. Kakantay niya ng pag-itik. Mga kababayan, we request everybody please to put our hands yung ating kamay ko at itibagay ba yung kandila natin. Manong 30, dito ka sa gitna. Please. Ayan. Okay, we will start. Ayan, you can test mo muna ka lang. Everybody please, awitin natin yung lupang bilang pagpapakita ng paggalang, pagmamahal sa bansang Pilipinas. Si Dayan po ay anak ni Ginoong Ferdy at ni Ma'am Ana. Mga pamilya po ito ng mga artists. Sila po ay pumunta mula ang Anguno Rizal para makipagkaisa dito sa pagtitipon sa EDSA. Dayan, take it away. Ayan. Yung kamay mo natin. Kayang magiging peras ng sinamanan, ang alat ng puso sa lipo'y buhay. Lupang ininang, tuyan ka ng pagiting sa manlulupi. Di ka pasisiin sa dagat pagpundok sa siwihan. Sa langit mo'y bughaw, may ilagang tulang at awit sa paglayang minamahal. Ang isang ng patawat mo'y tagumpay na nagdilingdig. Ang bituin at araw niyang kailan pag may di magdidinig. Lupa ng araw ng walhaling pagsinta, mga langit sa piling mo. Aming ligayan
At may mga atin ang matay ng dahil sa'yo. Diyan ko muna Dayan. Maraming salamat kay Miss Dayan, kay Ginong Perty at kay Ma'am Ana sa buong pamilya nila. At ang sagot ng mamamayan pagkatapos ng lupang hinirang, ang tao, ang bayan, ngayon ay lumalaban. 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 Ayan, thank you Miss Dayan. Magbabalik pa po si Miss Dayan upang magbigay ng mga awiting magpapaalam ng damdamin ng pagmamahal sa ating inang bayan. Thank you, Dayan. Okay. At ngayon, mga kababayan, ay ating pakinggan ang boses po ni Ma'am Lumang para po naman sa pakikipagkaisa dito sa EDSA sa pagtitipon ng mamamayang Pilipino bago ang iba pang awiting makabayan at nagmamahal sa bansa natin mula kay Miss Dayan. Magandang hapon sa inyong lahat. Ako po ay isang missionary na nakatundong sa mga indigenous people sa buong bansa. Bagaman mag-isa lamang ako rito, ay nire-represent ko ang mga tribo, mga indigenous people sa Mindanao, sa Visayas, hanggang Luzon. Mga select syempre, pero kami ay we are in touch with everybody through Messenger, Facebook. Malaman ninyo na tayo, kami man, pagkatahimik ay naninindigan. Kaya ako na lamang ang tagapagsalita para sa kanila sapagkat kailangan na po nila ng tulong at gutom na. Sana dumami. At ngayon ay kailangan na nating manindigan. Ito ang aking maliit na panawagan bilang isang indigenous people's governance. Governance of the Treasury, kasama po ako sa Maharlika Treasure Keepers. Ngayon, BBBM, kayo naman ay nakaupo na rin. Hayaan mo lang, kami naman multi-sectoral group ang mamuno sa mga critical na areas katulad ng agriculture, finance at iba pa. Kailangan na po naman na magpahinga na kayo at maupo na kayo sa isang wheelchair siguro. Kaya kung pwede lamang ay pakinggan nyo, ito ang aking pronouncements bilang head ng tribo. At kami ay gumagawa ng Divino Gobyerno. Ano yan? Yan ay maraming project na pupundohan. Kasama na rin namin ang mga ibang leaders sa ibang bansa. Kasama na rito ang Prince of Brunei at suportado ng King of Brunei. Bagamat hindi ba kami nag-uumpisa na todo ay mangyari at panawagan ko sa mga abogado, total, nagpumirma ng military na ilang milyon na military. Ang sabi, it's time na gumalaw na, gumawa ng paraan para ang constitutional rights na ayon sa batas sa aming paninindigan. So ang aking ngayong pronouncement ay kailangan ng palitan ang, kung hindi man lahat, pero palitan na ang mga critical areas upang mabuti ang mangyari sa ating bayan. Mga abogado, kasama nyo dito kagabi, pinapagtawagan ko na gumawa na ng papel to take over critical areas in accordance with law. Dapat kami bilang tribo, under Republic Act 8371, we have the rights of self-determination. Chapter 4, we also exercise right of self-governance, the same chapter. Kasama na rin dito ang international law, which is a guarantee of self-development. Kaya kami ay maninindigan, kasama ang tribong Maharlika all over the country. At pauna na siguro yung malapit dito, yung Rizal, halimbawa, ay kami ay gumagawa na ng paraan, tahimik na, at saka tayo ay mag-organisa na. Kaya kailangan sa sundan natin yung yung military na ilang milyon yun. So bakit na pinanindigan na nasa streets na, kahit tayo naman ay kailangan na tayo mag-organisa in accord with law. In accord with law. Ayon sa batas ang galaw namin. At kami ay may legal framework of domestic and international law. Salamat sa lahat. Tayo naman siguro ay kakata ng BRI.